Tinawag pa ng gobernador na pananabotahe sa mga programa ng gobyerno ang budget cut. Narito ang report. May chop-chop operation ng lumalabas na parang sinasabotahe ang mga programa ng probinsya, lalo-lalo na ang mga programa sa opisina ng gobernador. Ito ang buwelta ni Sarangani Governor Miguel Rene Dominguez sa sangguniang panlalawigan. Masama ang loob ng gobernador dahil sa pagkaltas ng budget sa ilang mahalagang programa ng probinsya. Ilan dito ay ang opisina ng IP Development Program o IPDP, Kalinaw Sarangani at ang Quest Program. Kilala ang Sarangani Province sa mga best practices nito. Patunay ang Galing Pook Award noong 2009 para sa Kalinaw Sarangani. Ang Seal of Good Housekeeping na ito mula sa Department of Interior and Local Government, patunay na magandang pamamalakad ng probinsya. At ang Galing Pook Award na ito noong nakarang taon para sa Justice on Wheels. Ngayong taon nakatakdang tumanggap ng panibagong parangal ang probinsya para sa Quest Program. Yun nga lang mukhang mapupurnada ito dahil sa isang committee report na lumabas sa sangguniang panlalawigan. Sa katapusan ngayong Enero, nakatakdang tanggapin ni Governor Dominguez ang parangal. So pag-tanggap ko ng award, sabi ko, Mr. President, thank you for the award. Subalit, hindi na ito matutuloy. Dahil mukhang may ibang mga opisyal sa probinsya ay hindi naniniwala, gustong tanggalin at ipitin itong programa. Ang tinutukoy ni Dominguez ang approved budget ngayong taon sa probinsya kung saan kinaltasan na mahigit sa kalahati ang programa ng IPDP. Ang IPDP ay special program na tumutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga lumad sa probinsya. Mula sa 418,100 pesos noong nakarang taon, naging 163,242 pesos na lang ito. Binawasan din ang budget para sa Kalinaw Sarangani, isang peace and development program ng probinsya. Mula sa 867,500 pesos, naging 416,250 pesos na lang ito. At mula sa 720,600 pesos na budget para sa Quest program, naging 182,479 pesos na lang ito. Malaki ang naiambang ng Quest program sa resulta ng National Achievement Test noong nakarang taon. Mula kasi sa pagiging kulelat, nag-numero 1 ang Sarangani sa buong rehiyon. Bagay na lalong ikinadismaya ni Dominguez. Sabi ko, parang ang lahat ng mabubuti nangyayari gustong isabotahe. Hindi ko alam kung inggit ba ito o lahat ng mga programa na napapakita ng competence, kagalingan, ay gustong tanggalin. So sabi ko, sayang naman. Tikom naman ang bibig ng mga apektadong ahensya, pero kaya daw nilang magserbisyo sa budget na ibinigay sa kanila. Pagsikapan din namin na yung trabaho namin, pag-service sa kanila ay tuloy-tuloy. Sabi naman ng ating provincial director, wala nang gulo sa Sarangani. Paliwanag ni Board Member Eugene Alzate, ang chairman ng Committee on Appropriations, Budgeting and Finance. Hindi daw kasi nag-comply sa rekisito ang mga ahensyang nabanggit. There are some program managers that are ignoring the provisions of the budget kasi sinabi nila, ay ganyan man talaga yan kasi requirement lang. Nakasanayan kasi nila na they will just transmit the details of the budget without even the signature. Kung hindi ko nakita yan sa budget hearing na walang signature yung PAUBO, anytime you can change the items under the MOOE. Dagdag pa ni Alzate, kung mag-comply na sila, pwede pang mabago ang budget sa Pebrero para sa supplemental budget hearing. Parang pinain ko lang sa kanila if they will comply. Ngayon, tinuka nila yung pain ko na they are overreacting. Kasi, sabi nila, nakasanayan na, hindi naman yan sinasubmit. So if they will comply, meron pa naman tayong supplemental budget. This is not the end. Wala sa kanyang opisina si Sarangani Vice Governor Steve Chonggen Solon dahil nakalive pa ito. Pero ayon kay Dominguez, ipinapaubaya na niya kay Solon ang pagresolba sa umano'y nakakahiyang hakbang ng SP. Very alarming. And hopefully hindi ito indication of the governance that will come after I leave Sarangani Province. Sayang. And hopefully, sabi ko kay Vice Governor Solon, sabi ko, Steve, you will have to fix this. The submission of the PAUPO should be given to the Sanggunian even after the approval of the budget. And these provisions are not ours. These are pro forma provisions laid down by the DBM relate to the local government units na inadapt ng mga NGOs. Trabaho lang din, walang personalan. Sa huli, umaasa ang mga empleyado ng Kapitolyo na sana'y magkaisang executive at legislative para sa mas epektibong serbisyo sa mga taga-Sarangani.
Dito